Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Dinoy at shoutout kay Jeps Headfield. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Halatang natigilan si Pangolin at parang impyerno ang tingin sa ilang 8 babae. Ano ito? Hindi mahalaga. Nang makita ko ang kinain ng Pangolin ay halos masuka ito. Sa oras na ito, karamihan sa 8 kababaihan ay inilibing sa lupa, at ang mga kulubot sa kanilang mga mukha ay maaaring pumatay ng mga langaw sa isang ngiti, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng dobleng bituin at alon. Ang mapang-akit na hitsura na iyon, naramdaman na lang ni Pangolin ang pagbagsak ng kanyang tiyan. Oh, tingnan mo, tingnan mo. Narinig ko na lumabas ang batang si Fang para mag-propose ng toast. Diyos ko, ang Grandiang Master ng pamilya Fang ay napakagalang at mabait kaya't naparito siya upang maghain ng toast sa amin. Hindi lang outstanding ang pamilya Fang, guwapo rin. Kung mas bata ako ng 10 taon, hindi ba ako mabibighani sa tanga sa kagandahan ng nanay ko? Nang matapos ang tiyahin, noong siya ay kumikilos pa rin bilang pinakamahusay sa mundo, isang hiyawan lamang, at ang Pangolin. Nagsuka. Fuck your sister, you bastard, what do you mean? Agad na tinuro ng matandang babae ang Pangolin at galit na inis, samuka. Hindi naman masyadong masakit, pero sobrang nakakainsulto. I don't mean anything, sagot ng Pangolin, na pinunasan ang bibig na nanlulumo. Itong matandang babae, mas bata pa ng 10 taon, mas bata man siya ng 40 taon, hindi siya maliligtas. Ang tanging paraan ay bumalik sa pagan at muling itayo. Ang pangunahing problema ay ang kapangitan ay nagiging kapangitan. Gayunpaman, hindi ito alam ng kapangitan at pinaglalaroan ang saw, na nagpapasakit sa mga tao. Huwag sabihin na ang mga pang-Olans ay napaka-prangka. Kahit na ang Aaron sa ngayon ay hindi maiwasang mag-isip tungkol sa alak. Pagdating ni Ivory, nagulat siya sa babae na nasunog siya sa loob at nanlalambot sa labas. Ano ang nakapagpapatibay sa iyo? Wu Yanzo. Walang hiya, tanggalin mo ang mga kilay at daga mong magnanakaw sa nanay ko. Kahit matanda na ako, kalahating gulang pa rin ako, Shuniyang. Hindi ito isang bagay na maaari mong pagnasaan. Galit na saway ng matandang babae. Gustong pabulaan na ni Pangolin, ngunit pinigilan siya ni Aaron at bahagyang umiling. Anong ginagawa mo kay tita? Nang makitang huminto sa pagsasalita ang Pangolin, biglang sumangot ang matandang babae sa lakas ng loob. Matapos manampo sa kanyang tagumpay, tila totoo si Fang Fo. Hindi niya maiwasang tumalikod at patuloy na makipag-usap ng may kumpiyansa sa isang grupo ng matatandang kapatid na babae, na nakakadiri sa lahat. Diretso sa tabi ng matanda na sabi, niyuko niya ang ulo at kumain. Natigilan siya na hindi man lang naglakas loob na ipikit ang mga mata sa gusto. Ngunit ang hindi alam ni Aaron ay ang akala niya ay lumabas lang si Fang Kun para mag-propose ng toast sa kanyang kalooban, ngunit hindi niya akalain na si Fang Kun ay talagang nagbabayad ng toast table by table dahil sa mga salita ni Fang Biao. Minsan parang hindi nagsasama-sama ang mga kaibigan niya. Halos habang papalapit si Fang Kun sa mesa, natagpuan din ito ng Aaron. Para sa isang magandang pangyayari, bumangon siya at nagplanong ilabas ang Pangolin. Mabuting patay, halos sa parehong oras, nakita ng 8 babae si Fang Kun na paparating, at halos walang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang lakas at pagkatalo ng dugo ng manok. Ang maliliit na hakbang na iyon ay halos maalis ang lupa. Gusto nilang mabilis na dumating si Fang Kun. Sabay-sabay nilang iwinagayway ang matatabang kamay sa takot na makalimutan sila ni Fang Kun. Ayaw pumunta ni Pangolin. Hinayla siya ni Hansani. Gusto ng buong tao na kumuha ng mas maraming pagkain. Sumuray-suray siya at sumandal sa katabi niyang tita. Oh, hello,
Napasigaw si tita at bahagyang nahulog. Nang magulat siya, lumingon siya at nakita niyang panggalan ang nakatama sa kanya. Siya ay nagalit kaagad upang pigilan ang Buddha na Year-Okon. Ay, shit, maliit kang magnanakaw, kinakain mo ang tokwa ng nanay ko. Biglang tumili ang matabang babae na parang may ginawa on the spot, nang hindi naghihintay na magsalita ang panggalan. Paulit-ulit na binayaran ni Aaron, I'm sorry. Pagkatapos noon, kailangan niyang bunutin ang panggalan. Isang hakbang pa lang ay hinawakan na ng babae ang panggalan gamit ang napakayabang na kamay. Si Rao ay isang panggalan na may kasanayan sa pagtatanim, ngunit nang walang pagtatanggol, siya ay kinaladkad pabalik ng lakas ng babae na parang baka sa ilang hakbang. Damn it, you little thief, want to run away after eating my tofu, I tell you, don't think. Pagkatapos, ang 8 babae ay sumigaw ng malakas, halika at ipakita mo sa akin. Bastos, nang bumagsak ang boses, nagsibalikan ang mga tao, kasama na si Fang Kun, na nag-iihaw. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Bagamat maraming malalaki at maliliit na eksena ang nakita ng isang grupo sa lungsod, nabigla pa rin sila sa dagandong ng pangit at matandang matabang babae. Ang nakakatuwa pa ay kapag lumingon ang mga tao sa likod at nakitang, impolite, ang matandang babae, hindi lang sila nagulat, kundi kinukutsa pa. Kahit ang ganyang matandang babae ay kayang gawin ito. Sino ang bida na ito? Gayunpaman, nang makita nila ang binatang panggalan, nagsimula silang hindi makapaniwala. Bagamat ang panggalan ay nagsusuot ng kakaibang baluti, sino ang may kaunting pagtutol sa mga mukhang kakaiba sa mundo ng immortalidad? Dagdag pa, bagamat kakaiba ang hitsura ng panggalan, hindi ito masasabing pangit. At saka, bata pa. Saan naman kaya ang itsura ng ganitong kalaswang babae? Kaya naman, bagamat may grupo ng mga tao na nagkukumpulan, karamihan sa kanila ay nagtatanong sa boses ng matandang babae. Shit, bulag talaga ang tingin namin. Mukha siyang balde. Hindi mo mahawakan kung ano ang ulo at kung ano ang buntot sa dilim. May nanglalait sa kanya. Well, I see. It's obviously a deliberate frame-up. Sabi nga sa kasabihan, itong 50 na babaeng ito ay kayang sumipsap ng lupa sa lupa. Dapat may crush sila sa ibang kabataan. It's a deliberate blackmail. Sa harap ng pagturo ng mga tao, nagalit ang matandang babae sa kanyang balbas at mata. Itinuro ng malaki niyang mamantika na kamay ang mga tao at galit na sinabi, anong pinag-uusapan niyo? Ano ang pinag-uusapan niyo isa-isa? Ang tunog ay parang baha ng mga kampana, at ang apoy ay parang isang malaking apoy. Kaakibat ng mayabang na iyon, isang grupo ng mga manunood ang kinasusuklaman ng matandang babae at hindi makapagsalita. Sa oras na ito, narinig ni Fang Kun doon ang mga tao na umuungal at nakasimangot saglit. Matapos magtinginan sa isa't isa kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan, sumugod si Fang Kun kasama ang mga tao. Ano ang ingay? Sa magandang araw ng kapistahan ng mundo ng pamilya Fang, may mga taong naglakas loob na manggulo. Ayaw mo bang mamatay? Ilang lalaking gwardya ang sumugod sa harapan, iniipit ang mga tao, gumawa ng daan, at malamig na sumigaw sa lahat ng sabay-sabay. Nang makitang ang pamilyang Fang iyon, lahat ng tao sa karamihan ay hindi nang ahas na magsalita, ngunit ang matandang babae, nang makita niya ang mga taong ito, ay agad na isinawsaw ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig, at pagkatapos ay humiga sa lupa na umiiyak. Bahagyang nanginig ang mataba niyang katawan nang tumama ito sa lupa. Pagkatapos ay mahigpit niyang niyakap ang paa ng isang lalaking gwardya at umiyak, nandito ka na sa wakas, nandito ka na rin sa wakas, sa lugar kung saan ka nag-set up ng isang malaking handaan, sa hindi inaasahan. May nabastos sa akin. Ikaw, you have to make decisions for me. Pagkatapos ay tinakpan niya ang kanyang mukha at sumigaw, ngunit ang sigaw, na parang boses ng babae, ay malinaw na sigaw ng isang matandang baboy bago siya papatayin. Ang mga nanonood ay hindi magawang tumawa o umiyak. Napahiya din sa kanya ang lalaking guard. Nais niyang abutin at hilahin ito, ngunit napag-alaman na ang bigat ng babae ay hindi maihahambing sa bigat ng mga ordinaryong tao, kahit anong pilit niya ay hindi gumagalaw ang babae. Panginoong Diyos, kailangan mong magdesisyon para sa akin, Nang makitang walang tugon, lalo pang humagulgol ang babae. Nagmamadaling tinakpan ng maraming tao ang kanilang mga tainga upang maiwasan ang sobrang ingay.
Sinulyapan ni Aaron ang pangolin at dinala siya upang tumalikod at umalis. Tumigil ka. Sa sandaling ito, isang malakas na inumin ang dumating, at si Fangkon ay dahan-daang lumabas sa koridor. Nang makita si Fangkon, ang 8 babae na nakatikip sa kanyang mukha at umiiyak ay halatang tumigil sa pag-iyak, na may bahagyang sulyap sa gilid ng kanyang mga mata at kahit na may nakakalokong ngiti sa gilid ng kanyang bibig, dinadala ka nito dito, Master Fang, kailangan mong magdesisyon para sa akin. Nang makita ng babae na maaari niyang samantalahin ito, mabilis siyang umakyat sa gilid ni Fangkon, at pagkatapos ay yamakap ang mamantika niyang kamay sa binti niya at gusto pang hawakan ito. Sumimangot si Fangkon at hindi masaya, gayunpaman, maliwanag na hindi nararapat na sipin ang 38 sa harap ng napakaraming tao, kaya naman naglabas siya ng sama ng loob at galit sa 2 taong handang umalis. Pagkatapos mong gumawa ng gulo sa bahay ni Fang, gusto mo bang umalis? Kayong dalawa, halika rito. Malamig na uminom si Fangkon, nang marinig ang kanyang boses. Walang pagpipilian si Aaron kundi ngumiti ng mapait, tila hindi maiiwasan ang kawalang katarungan ngayon. Hindi mo ba naririnig ang sinabi ng ating young master? Lumingon ka, o huwag mo kaming sisihin sa pagiging matigas, angal din ng lalaking guard. Storytelling channel sa YouTube. Natigilan pa siya ng ilang segundo. Ang kanyang dating mataas na espiritu at kumpiyansa ay walang kapantay. Sa sandaling iyon, diretso siyang natigilan sa pagkabigla. Ikaw pala, natigilan siya. Siya ay tanga. Nang marinig ang mga salita ni Fangkon, nagbulungan ang lahat. Ano ang ibig sabihin nito? Kilala ba ni Master Fang ang 2 lalaking ito? Gayunpaman, kung maaari mong makilala ang pamilya ni Fang, dapat kang umupo man lang sa mga nangungunang engrado. Saan ka kukuha ng sulok ng palaruan? Ang mga tao rito, sa pagsasalita, ay mga sibilyan sa mundo ng disyerto. Paano sila magkakaroon ng anumang katayuan? Natural, imposibleng magkaroon sila ng anumang intersection sa pamilya Fang. Halatang natigilan din ang matanda. Siya ay dumating at pumunta ng mali, at siya ay isang mabangis na tao. Sa wakas, may nakilala siyang kilala ni Master Fang. Ano ang pagkakaiba nito sa pagtama ng matigas na kuko? Gayunpaman, nang magkaroon ng ganitong reaksyon ang mga tao, ang Aaron doon ay walang magawang mapait na ngiti at umiling, ako ito, paano ka napunta dito? Kumunat ang noo ni Fangkon at kakaibang sinabi, ngunit parang may naintindihan siya. Kung may gusto si Lu Roxanne na gawin niya, hindi niya alam. Kung gusto niyang pumunta doon, kailangan niyang dumaan dito. Ngayon ay bigla niya itong naalala. Gayunpaman, ang gulat sa mukha ni Fangkon ay nawala. Sa oras na ito, higit na maibabalik ang kanyang normal na tiwala sa sarili at panlalamig. Kinamumuhian at kinakatakutan niya ang Aaron. Total, nakipag-away siya sa Aaron. Pero nasa Central Plains iyon. Pero ngayon, iba na talaga ang sitwasyon. Ang lugar kung saan nakatayo ang Aaron ay ang lugar ng kanyang pamilya Fang. Ang lahat ng mga tao sa paligid niya ay mga tao ng kanyang pamilya Fang. Hindi kayang talunin ng malakas na dragon na ito ang lokal na ahas. Higit pa rito, sa mga mata ni Fangkon, ang Aaron ay hindi isang higanteng dragon, at hindi siya isang dragon. Ang kanyang pamilyang Fang ay may libu-libong tropa at libu-libong piling tao. Nagtitipon din dito ang mga eksperto mula sa buong mundo ng disyerto. So, anong kinakatakutan niya? Ang pinakamahalagang bagay ay, ang pamilyang Fang ngayon ay pinapabore ng Diyos ng Yelo. Sa makatuwid, ano ang Aaron? Sa pag-iisip nito, malamig siyang ngumiti at tumingin kay Aaron, ngunit sinabi sa 8 babae, huwag mag-alala, si Fangkon ay palaging walang kinikilingan at hindi nagtatangi, hindi pa banggitin. Hindi ko siya lubos na kilala. Walang choice si Aaron kundi ang tumugon ng nakangiti. Obviously, the more na sinabi niya, the more it can't be handled impartially. Ikaw si Mr. Fang, di ba? Makinig ka sa akin. Hindi ko naman siya sinira. Hinayla lang ako ng kaibigan ko, nawala ang atensyon ko at aksidenteng nakilala ko siya, paliwanag ng panggolan. Nakatingin pa rin si Fangkon kay Aaron. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang isa ay malamig, ang isa ay walang magawa. Totoo ba yon? Ngumiti si Fangkon. Isinusumpa ko sa Diyos. Itinaas ng panggolan ang kanyang kamay at nanumpa. Ngumiti si Fangkon at tumingin sa ika-8 babae, ano pa ang sasabihin mo? Master Fang, huwag mong pakinggan ang kalokohan ng mabahong batang ito, I can joke with my chastity reputation.
Malungkot na sabi ng ikawalong babae. Nang marinig ito, tumanggaw si Fang Kun, itinaas ang kanyang mga mata, at tumingin kay Aaron. Pagkatapos ay tumingin siya sa panggolan. Nang hindi naghihintay na magpaliwanag ang panggolan, binuksan niya ang kanyang bibig at sinabi, "Maliit na kapatid, naniniwala ako sa sinabi mo. Naniniwala din akong inosente ka, tama ka. Kinaladkad ka ng katabi mo. Hindi naman ikaw, pero, siya." Sa huling salita ni Master Fang, biglang naglabas ng malamig na liwanag ang kanyang mga mata at tumingin kay Aaron ng mabangis. Siya, nagkatinginan agad ang isang grupo ng mga tao at isa-isa silang tumingin sa Aaron, itinuro pa ng ilang tao ang Aaron, ibinaba ni Aaron ang kanyang ulo at walang magawang ngumiti, sa oras na ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!